Pero, ayaw mo siyang lumaki na hindi maganda ang pupuntahan niya. Subalit lumalaki ang anak mo na hindi maganda ang asal niya. Anong gagawin mo bilang ina? Puso ang gagamitin mo. Pakita mo sa anak mo na mahal mo siya. Paramdam mo sa anak mo na mahal mo siya. Gawin mo ang nararapat mong gawin galing sa puso mo. At kung tunay na galing sa puso mo ang ibibigay mo sa anak mo, kasama dyan ang pagsaway sa mali niyang ginagawa. Kasama dyan ang mga sitwasyon na kailangan mong ibaba ang pwesto mo bilang nanay. Magiging kaibigan ka para sa anak mo. At ang kaibigan ay nagtatapat ng kalooban sa kanyang kaibigan. At kapag naramdaman ng anak mo na kaibigan ka, na nandyan ka, na pwede kang pagtapatan ng matitinding problema, magtatapat ang anak mo sa iyo. At makukuha mo ang kalooban ng anak mo. Kapagkat ang isang tao ay makakapagtapat lamang sa kanyang kapwa kung siya ay nagtitiwala sa taong niya. Kaya ang mga anak ay lumalayo sa magulang. Kapagkat hindi alam ng anak na ang kanyang magulang ay mapagkakatiwalaan. Na kapag sinabi niya ang problema niya, ay siya ay mauunawaan. Hindi alam ng maraming anak na ang magulang ay handang tumanggap ng kamalian. At ang akala ng mga anak sila ay dagling parurusahan kapag sila ay nagkamali. Kapag ganun ang trato ng magulang sa mga anak. Subalit kung maipaparamdam mo isang magulang sa iyong anak, na anak, nandito ako, ano man ang problema mo, ano man ang nangyari sa iyo, handa kitang damayan. Ang anak ay hindi na hahanap pa ng iba para maging kaibigan. Ikaw na ang kaibigan niya araw-araw. Praise the Lord, amen! Kaya kayong mga magulang, ibaba nyo paminsan-minsan ang pwesto nyo. Matuto kayo makinig sa mga anak nyo. At kung ano ang kasiyahan nila, makisaya kayo. Kapag naramdaman ng mga anak na kayo'y nakikisaya, nakikihalakhak sa kanilang halakhakan, hindi mo mapapansin at hindi mapapansin ng anak mo, nagkwento na siya ng sikreto niya sa iyo. Hindi ba? Hindi alam ng anak mo na malaya na siya. Naikwento niya yung sikreto niya. Nama, mayroon akong crush. Pero kung ikaw ay isang magulang na hindi man lang makausap ng anak, kapagkat ang isip mo, ang puso mo ay nandoon sa problema, paano lalapit ang anak mo sa iyo? Kaya mga anak ay lumalabas ang bahay at naghahanap ng kalinga ng iba, pagkat di masubungan sa loob ng bahay ang kaibigan. Kilala mo naman yung ate doon. Kaya ang aral sa inyo, kayo ay mga naliwanagan na. Sabihin mo naman yung pamilya. Kaya dapat ang mga magulang ay naliwanagan na, para kayo ang magiging liwanag sa inyong mga anak. Pawala na ako. At sabihin sa mga anak na, anak, ako'y narito. Pwede mo akong pagtapatan ng problema mo. Kahit wala tayong pera, pwede kang humingi sa akin ng pera pagkat hihingi tayong dalawa sa Diyos. Praise the Lord, amen! Lahat anak na kailangan mo, sabihin mo sa akin, mayaman ang Diyos natin. Pero kapag inunahan mo na, wala tayo. Wala. Kaya nga anak, nasa isip, wala akong maaasahan sagot sa tatay at nanay ko, sapat narinig ko na, wala. Pero kung sasabihin mo sa anak mo, anak, sige, nararamdaman ko may problema ka. Kanina ka pa pabalik-balik. Ano ba yun? Kung pala, hihingi na pamasahe, pupunta kasi siya sa lingkod, wala siyang pamasahe. Kayo na, ang manguna, nararamdaman ninyo.
ang anak ninyo ay may problema, kausapin na yan. Anak, ako ang nanay mo, ako ang tatay mo, ramdam ko may kailangan ka. Sino sa inyong mga magulang ang narito na kayang gawin yan? Challenge yan sa inyo. Kung kayo nga ay naliwanagan na. Kaya maraming anak ang nasa labas ng bahay, uuwi gabi na. Pag di nila maramdaman, meron silang kasama ang mahalaga. Paramdam niyo sa mga anak ninyong mahalaga kayo sa kanila. Na kung wala kayo, wala sila. At kung kailangan ng tulong ng anak-anak, tulungan mo ako. Nahihirapan ako. Kahit ngayon lang. Kahit ngayon lang at sa susunod ay ganun ulit ang sasabihin mo. Kahit ngayon lang. Masasanay na yung anak mo sa iyo. Anak, tulungan mo ako kahit ngayon lang. At kapag nasanay na ang anak mo sa ganoon, di mo na sasabihan yan. Makukusa na yan. Pagkat nasanay na sa sinasabi mo na kahit ngayon lang, pero paulit-ulit yung kahit ngayon lang. Anak, masakit ang aking dibdib. Baka naman pwedeng ikaw na ang magplantsa ng damit mo. At baka naman pwedeng isama mo na rin ang damit ng kapatid mo. Kaya ang buhay ng tao ay magulo sapagkat kayo hindi nyo inilalabas kung ano ang nararamdaman nyo. Na magkasala ba si Eva at si Adan ay itinago ng Diyos ang nararamdaman niya? Ano ang ginawa ng Diyos na magkasala si Eva at si Adan? Dagli ay kinausap niya. Nakapagtago ba si Eva at si Adan? Hindi! Subalit kung pababayaan yan, makakagawa pa si Adan at si Eva ng pagtatago. Kaya kayo, matuto kayo, na kapag alam ninyo na nagkasala na ang kapatid ninyo, abay, kausapin nyo agad, nakita kita, kumuha ka ng barya sa altar. Ngayon lang nakita kita. Pero subukan mo, patagalin mo na 1 linggo. Marami nang idadahilan yan. Anong araw mo nakita? Anong oras? Patunayan mo. Makakahanap nga ng alibay yan. Hindi para ipahiya siya, kundi para iwasto ang mali niya. Praise the Lord, Amen! Kaya dito, sa mga anak ng Diyos na naliwanagan na, ihanda niyo ang mga sarili niyo na sa oras na nagkasala kayo, magtapat kayo ng kasalanan niyo, kaagad-agad. Para mapawi agad ang kasalanan na yan. At huwag bumaon sa inyong katawan. At kapag oras na yan ay bumaon na, mayroon ng parusa na kasama. Mararamdaman at mararanasan niyo ang parusa ng Diyos sa kasalanan itinatago ninyo. Kaya kung nagkamali, sabihin sa kapatid, nagkamali ako. Nakasagot ako sa nanay ko. Kasi naman, alam naman niya yung uniform ko. Kailangan ko. Bakit kaya hindi nalaban? Ma, sorry ah. Sorry po, nasagot kita. Sabay akap at halik. Praise the Lord, Amen! Praise the Lord, Amen! Dito, sa mga magulang at anak na narito, magsaya na kayo. Kung dito sa lupa, magkasama kayo, paano pa kaya sa langit? Sigurado, magkasama kayo. Praise the Lord, Amen! Kaya sa mga anak na narito na hindi kasama magulang, huwag kayong makontento na kayo lang. Kung hindi dahil sa kanila, hindi nyo makikita ang kagandahan ng mundo. Kaya magsikap kayong ipakita sa kanila ang liwanag na bit-bit nyo. At oras na makita ng mga magulang yung magtatanong yan, anak, parang gusto ko nang maniwala na totoo nga ang pinupuntahan mo. At sasabihin mo, hindi lang basta, hindi lang gusto mong maniwala, ina o ama. Maniwala ka na sapagkat ito na ang bagong ako. Praise the Lord, Amen!
At huwag niyong itago yung mga ngiti na yan. Pagkat ang Diyos ay ngumingiti na ngayon. Praise the Lord, amen. Kapag tinawag kayo ng Diyos, ang ngiti niya. Kapagkat anak, sa haba ng panahon na, sumpungan din kita. Praise the Lord, amen.